Sa dami ng anomalya na even before patong sworn statement na ibinabato na po sa DPWH, sa ilang ahensya ng gobyerno at ngayon dito sa mga pangalan na kasama po sa sworn statement. Paano po ba dapat mag-react ang publiko dito? Kasi ngayon nakikita na natin siguro dahil sa pagod at galit ng tao dahil po sa issue ng korupsyon, pag may nakitang pangalan dito sa listahan, agad po din talaga yung yung galit at pangbabash ng mga tao online. But how do we accept this? Lalo pa ngayon po sa mga sinasabi nyo na ito po'y wala pang ebidensyang kalakip and purely just statement from the Discayas. Paano natin to tatanggapin? Di ko naman no, hindi naman natin masisisi ang ating mga kababayan kasi nga, di ba, tayo ang binabaha, tayo yung nahihirapan sa araw-araw, talaga naman pagka may nakita tayong pangalan, yun yung ating initial na talagang reaction. Oo. I think kailangan nating maging mapagmatsyag, kailangan nating maging critical, no? Kasi maaring sa tinatakbo din ng mga pagdinig sa ating kongreso, no, alam naman natin in the past na may halong politika yan. No? So, kailangan din natin ma-make sure na ang interest natin dito kasi ay hindi sali na madadala din tayo dun sa pamumulitika ng ilang mga political players. Pero ang interest natin dito ay may mapanagot ng batay sa katotohanan at batay sa ebidensya, no? At hindi na magamit sa korupsyon yung malaking bahagi ng pondo ng bayan. So, iba yung interest natin bilang publiko, bilang mamamayan dun sa interest ng mga nagpapatakbo halimbawa nung pagdinig. So kailangan lang din natin ng isa pang layer ng pagiging critical kasi I have no doubts na kung sa House ginawa ng mag-asawang Diskaya yung kanilang sworn statement, I think it will be a different list of names, no? Kaya siguro maganda din yung panawagan na maging independent, magkaroon ng isang independent commission. I think the President has already spoken about this and meron din mga iba't iba sa civil society na nagde-demand. Mukhang ito talaga yung magiging mainam na path forward dahil parehas na implicated yung ating mga kasama sa Kongreso, Senate man or sa House, no? Merong mga implicated sa executive. Mukhang kailangan talaga para magkaroon ng confidence yung public para ma-ensure na pawang katotohanan lamang yung lalabas ay isang independent body yung magawa ng investigasyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!